Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Welcome to Pop Talk, ang inyong Tuesday night tambayan kung saan pinag-uusapan kung sino, ano at saan ang hot, happening and trending ngayon. Nauuso ngayon ang mga naglalakihang mga food trucks na naghahain ng masasarap at kakaibang food fare. Kaya naman naghanap ang Pop Talk ng tatlong mga tinaguriang restaurant on wheels. Aalamin natin kung alin sa kanila ang Pop o Flop. Yun! Diet, wala. Grabe, naubos ko na. Diba yung feeling ng kumakain na kumaandar talaga? Pop na pop. I like the soup. Di ba makakain lang kahit bowl lang? Look at that. Soft taco chicken. Ito, isa pa lang nakasara eh. Mamaya tatlo na to. Mula sa Jolly Jeep na karinderya ng Makati office employees, tumabi-tabi kayo't umaarangkada na ang food trucks na kumuha ng inspirasyon sa mga food trucks na naglipa na sa New York, San Francisco at Los Angeles. The food truck trend actually started end of last year. First of all, instead of the normal way of people coming to the resto, it's us coming to you guys. Unang arangkada ang food truck ni Chef Brucey. Our concept really is a Japanese fusion. You know? Chef Brucey, you know, we hired them to come up with our menu. We have authentic Japanese dishes like our ramen noodles, you know, our kani salad. Our best sellers are the soft shell tacos, you know, sisig taco, chicken taco. Raratsada naman ngayon, Hungry Rover. Hungry Rover ay isang fusion food. We offer fusion comfort food. Yung concept namin, meron kami seat sa loob dahil sa setting sa Philippines na yung weather na napakainit, tapos bigla na lang uulan. So para makainganyo kami ng customers na kahit umulan man or sobrang init, meron silang makakainan. Sasampulan din natin ang Shawarma Bros. Shawarma kasi it's also a good food trip meal. Ito yung napagtripan namin, so ito yung tinursu namin as partners. Right now we have three menus. It's beef shawarma rice plate, chicken shawarma rice plate, and lamb steak plate. Para husgahan ang ating tatlong food trucks, narito ang tatlong Pop Talk reviewers. Ang ating celebrity reviewer ay isang young kapuso actress, ang sikat na si Ina Asistio. Ang ating expert ay isang photographer at food blogger ng Azrael's Maryland.blogspot.com, si Azrael Coladilla. Ang ating susunod na reviewer ay isang makeup artist, interior designer, model, and mommy, si Catherine Joy C.K. Tabusares. Huhusgahan natin ang ating food trucks base sa food, wow factor, and value for money. Tatlong food trucks ang ating sasalakayin. Anong expectation? Usual siya sa Pilipinas, so yun, hindi ko rin talaga alam kung ano yung expect ko dito. Expect ko madami at masarap. Adopted siya from the other country. Yung fusion na gagawin nila para sa panlasang Pinoy with good budget para sa atin. Okay? Ready? Ready! Umpisahan na! Ang Chef Brucey ay isang Filipino-Japanese fusion food truck. Ang bestseller sa kanilang menu ay Chef Bruce's Ramen, sisig soft tacos, and chicken pops. At ang presyo, 120 pesos hanggang 199 pesos lang. Kaya ano pang hinihintay natin? Sugod na, reviewers! Look at that! Wow! Order! Ramen ako, ramen. Everything, my friend, bring it. Kung mapapansin nyo, ang kanilang presyo very flexible kung sino man yung mo order. Pasok sa budget, di ba? You can wait there. Give us 2 minutes. Alrighty. Happy timing again. Happy timing. Oh, di ba? Dine by the park lang ang peg natin dito, reviewers. Wow!
galing. Parang mas Bilis, ha? Ready? Tara, let's eat! Yun! Tignan mo yan, oh! Yeah. Yan. Ang sarap ng sabaw. Soup pa lang. Busog ka na. Oo, ang sarap ng soup. Ramen spicy. Ngayon lang ako nakatim ng gyoza na malambot. Yung grabe, super nice. Feeling Japan ako ngayon. Sorry, ha? Kaya, ano? Yeah. Para pinaghalong seafood, tsaka pork yung lasa niya. Sobrang lasa nung soup niya, pero hindi masyadong maalat. Surprisingly, kahit ang dami-dami niyang laman. Look at that. Soft taco chicken. Di ba makakain lang kahit ulam? Hindi kasi ako madalas kumakain ng ramen. Pero mahilig yung daddy tsaka mami. Pero ito sobrang lasa niya. Tapos yung... Ewan ko, parang na-intriga ako sa noodles. Ang sarap eh. Ang chewy niya. Tapos parang sobrang sakto dun sa bowl. Okay na okay yung lasa niya. Hindi siya cheap. Okay sa pasalubong to. Hindi nga, pag naisip mo Japanese food, di ba? Those food drunk. Parang... Matatagpuan ang truck na ito sa Mother Ignacia Street tuwing Tuesday hanggang Thursday at tuwing weekend naman sa Glorieta Park. Saan ka naman nakakita ng Japanese food na nasa parking lot? Dito lang daw yan sa truck ni Chef Brucey. Love it. Yum, yum. Kung sa mga Japanese dining restaurant siya, 250 or 300 pesos isang ganito eh. So kung meron kang 180 plus, panalo, pwede na. Kalahati ng presyo. Ano sunod? Ha? Susunod na agad? Haharunot na ang isa pang food truck sa ating pagbabalik dito sa Popdog. Pupuntahan naman natin ngayon ang Shawarma Brothers. Pop kaya o flop ito sa mga reviewers? Tara, let's eat! Diet, wala. Matapos nating mag-dine-in sa parking lot ng truck ni Chef Brucey, anong kakaibang experience naman kaya ang ihahatid sa atin ng Hungry Rover? Sige nga, ano naman ang paandar mo, Aber? Yan. Pasok tayo, game. O, di ba? Oo. Dito tayo. Ang galing nung pagko-consume nila ng space. Pinoy comfort food ang inihahain ng Hungry Rover mula sa isang customized coaster na may kusina sa loob at may dining area pa. Kasama sa listahan ng kanilang bestsellers ang Surprise Platter, Manila Cheesesteak, Slider o Mini Burger, at grilled wraps na may paandar pang 3 meat options, US beef tapa, pork barbecue o chicken barbecue. Ang presyo, 100 pesos to 150 pesos. Aba, at talagang nag-kitchen rate ka pa riyan, Ina, ha? Sige nga, pakita mo nga sa amin ang kanilang specialty. O, di ba ang dami? Ito ang tortilla salad nila with tapa. Ang dami-daming tapa. 100 grams daw ng Angus tapa ang nilalagay nila as toppings lang. Chili rice. Ayan, chili rice naman to. Spicy. Tapos ang choices niyo nung sauce, it's either yung yogurt, garlic, or cheese. Eh ako, mahilig ako sa cheese, so sasabihin ko sa kanila na cheese yung gusto ko. Cheese po yung gusto ko. Literal. Alam mo yung mga nagtitipid na konti lang nalagay na tapa, pero sila tinamang ang daming tapa. Sobrang tapa. Okay, tara, let's eat! Kain na! Pero in fairness dun sa chili rice, dahil dun sa mga sauce, nagja-jive naman yung flavor, no? Parang siyang shawarma na walang wrap. Pero grabe, alam mo yung tapa nila, hindi ko ma-explain yung lasa, pero ang sweet niya. Masarap yung timpla nila ng tapa. Kasi malambot na to eh. So kaya naman pala ito yung bestseller nila. Kasi dami mo pagpipilian eh, hindi lang kanin. Pwede mo lagay sa bread, sa tortilla. Yung yogurt garlic sauce, napaka-creamy and tasty niya. Kaya hindi mo na kailangan ng vinegar. Yeah. Yung yogurt nila. Pork liempo grilled wraps. This is your order. Parang tayong dalawa lang ata mahilig sa rice ah. Parang hindi ko na kasi kailangan ng rice. Di ba? Ang dami niya ng laman. Pati yung tortilla niya. Ang dami. Hindi siya na... Diet, wala. Oo, crunchy yung tortilla.
Biyahe naman kayo sa Cavite. Kasi taga-Cavite ako eh. Para malapit sa bahay ko. Biyahe ba ka mo? O ayan, sinampulan pa tayo ng Hungry Rover kung ano na nga ba ang pakiramdam ng dining on wheels. Pwede siyang i-rent for a party. Ano ba yung feeling ng kumakain na kumaandar talaga? Meron pa? Oops, Ina, bawal umayaw dahil may isa pa tayong pupuntahan. Kain lang kayo. Ang Shawarma Bros ay brainchild ng magkakaibigang mga Atenista at hindi lang ito basta food truck dahil ang kanila mula sa isang Jinbei 2.8 turbo diesel truck na na-customize para maging katulad talaga ng mga food truck sa Amerika. Sosyal. Kabilang sa kanilang pambato ang lamb steak open plate shawarma, chicken shawarma plate at beef shawarma plate. Lahat ng ito sa presyong 150 pesos to 250 pesos lamang. Kung gusto nyong habulin ang food truck ng Shawarma Bros, matatagpuan ito sa kanilang regular tambayan na night market sa Cucina Andare sa Makati tuwing Biyernes hanggang Linggo. At tumatanggap din sila ng special events. Kaya naman habang nandito pa sila sa Quezon City, sugod na, reviewers! Ako, Lamb steak ako. Chicken shawarma rice plate. Itong mga food trucks na to ay gawa ni Atoy Liabe. Si Atoy Liabe ay kilala sa pag-customize ng mga sasakyan. Kuya! Kuya, pasok kami. Kuya! Saka? Wala na siya. Wala tayo doon. Yun! Lamb shawarma! Lamb shawarma rice. And the food's coming in! Chicken! Yeah! Ito ang cheese. May kubyesas bro, sa tubig. Yo! 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 Adik sa cheese. mahilig ako madaming sauce eh. Sarap yung manok. Ang sarap ng rice. Yung curry rice. Medyo malaki lang yung cut nung lamb, kaya medyo nahirapan ako magsalita. Pero masarap yung lamb. Tsaka dahil nga mahilig ako sa cheese, mas nirami ako yung cheese. Pero yun nga, dahil nalagyan na rin ng lahat ng sauce, mas nakadagdag sa sarap yung mga sauce. Papalit kami, Ina. Akin ang tupa, iyo ang chicken. Ayan ang presyo ng mga shawarma natin. Kagaya ito, yun nga yung sa lamb. For 200, meron ka ng ganyang karaming pagkain. Kagaya ko, siguro sa akin, kagaya ko, tayo, no, hindi natin kaya ubusin yung isang serving. Share pa natin yan. So, share pa. Pero siguro sa mga lalaki, enough na yung ganyan. Tatlong food trucks ating ni-review. Alin kaya sa kanila ang pop o flop? Ang final verdict, malalaman na sa pagbalik ng Pop Talk. Yeah! Ang Pop Top ni Bubay, hindi magpapahuli. Ano nga ba ang pop na gawain para pampalamig? Pop ang Panginoon ng sagot ko naman. Ayan. Tapos mas energetic, yung malaki talaga. Siyempre! Ayan. Tunay nga namang the heat is on dahil ramdam na natin ang summer. Kaya naman papahuli pa si Bubay sa usapang ito? Sige nga Bubay, ano na ang katanungan mo sa sambayanan? My gosh! Ang init! Oh, kasi super init. In fairness ha, ngayong ganitong tinig na tinig ang araw at summer na talaga ha. Ang aking tanong, ano nga ba ang pop na gawain para pampalamig? Ay, pop stop! Simulan na! Now na! Ay, ano ang para sa pinaka-pop na gawaing pampalamig this summer? Mag-swimming. Mag-swimming! Mag-swimming saan? Sa ilog. Pop, pagpalamig sa ilog. Thank you! Pag wala kang pera, ice tubig. Pamatid mas pop pampalamig ang ice tubig. Appear, Mami Beth. Swimming po. Mas papagawa yung mag-swimming. Smile! Sige.
Pampalamig na gulaman. Paano ka ba uminom ng sagot gulaman? Halimbawa, patingin. Yung sexy. Ayan. Ang baboy na sagot gulaman. Akala mo laki ng gulaman. Yung maliit lang na gulaman. Yan, yung malaking gulaman na. Ayan. Mas pop ang pag-inom ng sagot gulaman. Ayan. Tapos kasi energetic, yung malaki talaga. Siyempre, Ayan. JC tsaka si Jaja ang ating dance duo. Ayan. Lalaban ba kayo ng dance contest? Ikaw muna. Kumain ng halo-halo. Bowling. Sexy yung mga tindera. Malamig ang katawan. Naka-aircon. Mas pop ang halo-halo. Ano naman? Mas pop mag-bowling. Yan, may backup dancers ako. Kumain ng halo-halo. Na may yelo. Pop ang pagkain ng halo-halo. Yan kasi Nakakapag-refresh. Inom ako ng palamig. Aba, at tila marami naman palang alternatives ang ating mga kababayan para magpalamig, ha? Pero ano na nga ba ang pinakamainit na sagot, Bubay? Ito na ang ating resulta. Narito ang ating Pop 3. Naku po mga tlo. Of course, ang pag-inom ng malamig na tubig. Samantalang po mga lawa naman, ang pagkain o pagtibog ng halo-halo. At nanguna sa ating survey, walang kakupas-kupas of course, ang pag-swimming. Kahit anong paraan nagawa niyo pangtanggal ng init at pampalamig this summer, kayong bahala. Basta ba nag-i-enjoy kayo just like me? This is Bubay na hot ngayong summer. Ito ang Pop Stop! Tara! Sana. Welcome guys to Q Kebab. It's time for our final verdict. Ang ating criteria, food, wow factor, and value for money. Umpisa natin ngayon sa food truck ni Chef Brucey. Siyempre, pop. Kasi yun nga, na-enjoy ko. Hindi ako masyadong makain ng ramen, pero na-enjoy ko yung ramen. Sobrang sarap. Yeah. Bumilib ako dun sa yung packaging nila. Pwede siyang on the go. Yep. Tapos yung presentation nila ng food, yung makikita mo pa lang, parang wow na. Ganon yung dating sa akin. So, like the concept? Yes. Value for money. Pop din, kasi, di ba, yung ganong klaseng street food, hindi ka makakuha ng ramen na ganong hamure. Pop. Yung nakita ko yung pinaka-cart niya. So, super appealing na una mag-expect ka sa food kasi umapil na yung lugar. Hindi siya mahal. Tapos that price pa, parang kumain sa restaurant na masarap. Para sa akin, pop. For wow factor, para sa akin, pop din. Presentation pa lang, pag mga colorful yung mga food, nakakaguto, wow factor, pop na pop. Saka makakita ng 180 na ramen. Pinabrought sila. Para sa akin, natuwa ako dahil kumakain ako ng ramen sa parking lot. So, ang food truck ni Chef Brucey nakakuha ng 9 pop points. Very good job, alright? Ang Hungry Rover kaya. Yung Angus beef tapa, meron din silang choice na yogurt garlic sauce din or cheese with chili. And then yung rice namin is chili rice. So yung rice mismo yung chili. And yung mismong food truck, may dining area for 10. Value for money, pop din kasi yung 100 grams kasi akala ko konti lang yun. Dami pala pop na pop din sa akin. Ang in-order ko salad, pero may Angus beef pa rin siya. At napakadami. Tapos na-enjoy ko pa nung nalaman nga namin, na-discover namin, lahat yon custom-made. Yung interior nila, maluwag, makakain ka ng maayos, maraming kasha. Sulit, sobrang generous nung service nila. At inamin nila, hindi lang dahil nandun tayo. Ganon daw talaga ang service nun. Makikita mo naman sa size nung kanilang box. So, pop. Siyempre, angus tapa, angus beef. Pero sa mga foodies or alam nilang masarap yun, saka yung malambot kasi yun go talaga sila for angus tapa. At saka yung grilled wrap liempo, o para sa akin food ng Hungry Rover pop. Para sa akin yung wow factor niya ng Hungry Rover ay pop. Siya lang kasi nakita ko nga may pinakamalaking food truck. Biruin mo, tourist bus siya na kinonvert na may kitchen and also dining area. Yung value for money for me is pop para sa Hungry Rover. So, ang nakuha ng Hungry Rover ay 8 pop points. Yo. Shawarma Bros, you're next.
Masarap, nag-enjoy ako, masarap yung food and all. Kasi sobrang laki nung cuts niya. Sobrang pop sa akin. Agaw pansin yung food truck niya. Value for money, pop din. Actually, may ligang kumain sa mga ganong klase ng food sa restaurant. Medyo close sila sa dalawang kinakainan ko. Restaurant yun, may pesto. Yung serving, yung lasa hindi nalalayo. Yung serving, overwhelming din, pwede mo na namang i-share. O, pop yun sa akin, yung food. Okay, value for money, pop. For me, yung food ng Shawarma Bros, pop. Pinaka-nagustuhan ko dun yung rice. Ang sarap ng rice nila. Iba klase yung timpla ng rice nila. Napakasarap. Ang ganda ng food truck nila. Nga lang, kahit mataas siya, para tama lang yung level ng pag-order. Kaya yung wow factor ng Shawarma Bros para sa akin, pop. So, ang Shawarma Bros, all in all, nakakuha ng 9 points. Very good, ha? Galing mo, mathematician, my friend. Overall, Hungry Rover got 8 pop points. At ang Chef Brucey, 9 pop points. Perfect! Doon sa tatlong inyong kinainan, ano yung babalik-balikan nyo? Isa lamang, pili. Na-enjoy ko na talaga yung Hungry Rover. Si Hungry Rover. Isa rin dapat na napupusuan ko. Yan yun yung Brosy. Chef Brosy. Maraming salamat sa ating mga reviewers at maraming salamat sa inyo. Sana ay nakapili kayo ng food truck na gusto ninyo. Hanggang sa susunod na pagkikita at sama-samang pagre-review. Ito po, si Tony Petcaba at ito ang Pop Talk #1. Summer vacation na! At para sa mga naghahanap ng malapit, affordable at masayang outing, nagpunta ang Pop Talk sa Tagaytay para maghanap ng perfect summer pasyalan para sa buong barkada o pamilya. Ikaw yung magpapadede sa Tiger. Ate,